Good day everyone! Welcome po sa ating prayer covenant at samahan niyo po ako ngayon sa ating devotion. Before po tayo mag-start, samahan niyo po muna ako manalangin. Let's pray po. Lord, we come before you today with open hearts, eager to learn and grow. We thank you for the opportunity to gather together and reflect on your word. May your Holy Spirit guide us, reveal your truth, and help us apply it in our lives. Teach us how to love one another as you call us to, and may our hearts be united as one body. Christ. In Jesus' name we pray. Ayan po. Ang scripture po natin po pala sa araw na to ay matatagpuan sa 1 Peter chapter 2 verses 2 to 3. At ito po yung sinasabi, like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation. Now that you have tasted that the Lord is. Ayun po. Hindi lang po ito para sa mga bago po, para sa lahat po, lalo na po sa mga matagal na po na sa faith po. Minsan kasi po, habang tumatagal po tayo sa church, akala po natin okay na tayo, nasapat na yung mga alam po natin. Pero yung totoo po, may tendency po tayo na mag-investment po, na mawalan ng gana mag-grow. Kaya, pinapaalalahanan po tayo ni Peter na kahit gaano na tayo katagal, dapat may hunger pa rin tayo sa Word of God. Hindi yung pilit, kundi yung desire po, yung parang baby na umiiyak kahit kasi kailangan niya ng gatas. Ganun dapat po tayo puso natin sa Diyos po. Hindi satisfied sa konti lang dahil yung growth po sa spiritual life, hindi automatic po. Kailangan po, intentional po talaga tayo. At nagsisimula yun sa craving, sa presensya at sa salita ng Diyos. And alam natin na ang baby po, hindi po tuturuan umiyak para sa gatas. Natural sa kanya yung natural sa kanya yon. Ibig sabihin po, yung hunger po, dapat natural din sa atin bilang anak ng Diyos. Pero bakit minsan po nawawala? Dahil po, napupuno tayo ng ibang bagay po. Problems, distraction, comfort, o minsan kahit success po. Kapag busog tayo sa mundo, nawawala yung gutom natin sa Diyos, sa Lord po. Kaya kailangan natin maging sa sarili natin. Kailangan ba kailan ba na huling beses na hinahanap natin ang word? Hindi dahil obligasyon, kundi dahil gusto natin. Hindi dahil may assignment, kundi dahil kailangan natin. Kasi kapag nawawala yung craving po, nawawala rin yung growth. At kapag walang growth, nagiging stagnant ang faith. At ang stagnant na faith, madaling maapektuhan ng doubts at trials. Kaya, mahalaga na i-check natin yung spiritual appetite. And hindi sinabi sa verse po na occasionally drink spiritual milk. Ang sabi po, crave. Ibig sabihin, consistent, daily, and intentional po. Parang pagkain po. Hindi ka pwedeng kumain once a week lang. Ganon din po sa spiritual life natin. Sapat yung Sunday lang, hindi sapat yung nakikinig lang tayo ng mga preaching, kailangan may personal intake tayo na word po. Kailangan may sarili tayong oras sa Diyos, hindi para magpakita gilas, kundi para mabuhay spiritually. Dahil kung hindi tayo mag-i-invest sa sarili nating spiritual growth po, walang ibang gagawa nun para sa atin. Kahit gaano paganda yung preaching na pinapakinggan mo, kung wala kang personal connection sa word, sa Lord, kulang pa rin. Kaya, ang tanong po, may craving pa ba tayo? Kasi sabi rin po sa verse, so that by it you may grow. Ibig sabihin, ang word of God ang source ng growth natin. Hindi experience, hindi feelings, hindi opinions. Word ng Panginoon. Maraming beses kasi, mas pinapakinggan natin ang nararamdaman natin kaysa sinasabi ng Diyos. Kapag okay yung pakiramdam natin, okay tayo. Kapag hindi naman, parang malayo tayo sa Panginoon. Pero, hindi ganun yung standard ng growth. Ang growth nangyayari kapag rooted tayo sa truth, kahit hindi mo feel, kahit pagod ka, kahit may pinagdadaanan ka. Kapag patuloy kang kumakapit sa word, doon ka lumalago. Hindi siya instant pero steady. At yun yung klaseng growth na tumatagal. Ngayon,
Yung next part ng verse po, now that you have tasted that the Lord is, ibig sabihin, naka-experience ka na ng kabutihan ng Diyos. Hindi ka na stranger sa Kanya. Alam mo na kung gaano siya kabuti. Nakita mo na kung paano siya kumilos sa buhay. So, bakit kailangan mo pang i-remind? Dahil minsan po, nakakalimot tayo. Hindi po natin pinapakinggan yun. Kapag may problema, parang biglang nawawala yung memory natin sa kabutihan na nagawa ng Panginoon sa buhay natin. Pero, ang totoo po, hindi nagbabago ang Diyos. Siya noon, mabuti pa rin siya ngayon, at magiging mabuti pa rin siya bukas. Kaya kung natikman mo na yung kabutihan niya, dapat lalo kang mag-crave sa kanya. Ang problema minsan, sasanay tayo yung dati na exciting, nagiging normal na lang, and yung word na dating nagbibigay buhay, parang routine na lang sa atin, at doon nagiging dangerous na po kasi hindi mo namamalayan, lumalayo ka na pala. Hindi dahil umalis ka, kundi dahil tumigil ka mag-grow. Kaya kailangan natin na i-guard yung heart natin laban sa pagiging familiar. Dahil ang Diyos hindi dapat tinatrato na ordinary. Ang word niya hindi dapat titignan na common. Kasi yung bawat pagkakataon na magbabasa ka, may bago siyang gustong ipakita sa iyo. Bawat pagkakataon na lumalapit ka, may bagong lalim siyang gustong iparanas sa iyo. Sa mga matatagal na sa faith ko, ito yung challenge ko sa atin. Huwag mawalan ng hangad. Di sapat na marami kang alam. Di sapat na matagal ka na. Ang tanong, lumalago ka pa ba? May deserve ka pa ba? O ginagawa mo na lang lahat dahil nakasanayan mo. Dahil kung nawala yung desire, unti-unti mawawala rin yung passion. At kapag nawala yung passion, madali kang mapagod. Madali kang sumuko. Kaya, bantayan po natin. Bantayan mo yung apoy sa loob mo. Hindi kailangan mahirap o kailangan lang maging totoo tayo. Totoong naghahanap, totoong lapit, totoong nakikinig. Hindi rin sinasabi na kumain ka ng kung ano-ano. Ang sabi, your spiritual milk. Ibig sabihin, hindi diluted, hindi mixed with lies. Kaya kailangan maging careful tayo sa pinapakain natin sa sarili natin. Hindi lang physically, kundi spiritually po. Lahat na naririnig natin online, tama. Hindi lahat ng trending, totoo. Kaya bakit tayo? Kaya mas okay na bumalik tayo sa word, yung standard. Yun yung foundation natin. Yun yung nagbibigay ng direction sa natin. Word of God. Natin lumago ang tama. Kailangan tama yung source natin. Hindi yung kung ano-ano yung nakikita natin sa social media. Sa totoo lang po, ang growth hindi laging visible agad. Minsan parang walang nangyayari. Lagi ko itong ginagawa pero parang wala naman nangyayari sa buhay ko. Pero habang patuloy kang nagbabasa, nagpupray, lumalapit sa Diyos, may ginagawa siya sa loob. Hindi mo napapansin pero unti-unti ka nagiging mas matatag, mas nagiging patience, mas nagiging grounded. Hindi mo napapansin araw-araw pero makikita mo na lang talaga na iba ka na. At yun yung epekto ng consistent na pagkuha ng spiritual na sinasabi ng scripture. Hindi siya pero napaka-solid. 2 verses. Hindi siya mabilis pero hindi siya mabilis. Totoo siya. Kaya yung encouragement ko po sa inyo today. Bumalik tayo. Hindi kailangan complicated. Hindi kailangan pilit talaga. Hanapin po natin ulit yung gutom sa Panginoon. Kung nawala ito, hingin mo ulit. Kung mahina, palakasin mo ulit. Hindi ka hahanapin ang Diyos para husgahan ka, kundi para palakasin ka. Dahil gusto niya na lumago ka, hindi lang sa knowledge, sa relasyon mo sa Kanya. At habang patuloy mong matitikman ang kabutihan niya, mas lalo kang lalapit
lalo kang maghahanap at mas lalo kang lalago. Ayun lang po. Maraming salamat po sa pakikinig sa ating prayer comment sa araw na. At before po tayo matapos, let's pray. Samahan niyo po ako ulit. Lord God, maraming salamat po sa araw na pinagsama-sama niyo. Turuan mo kami na mag-crave sa iyong salita dahil kailangan lang, hindi dahil kailangan lang namin, dahil gusto namin din. Yan mo kami ng discipline na magdaan ng oras para sa iyo. Kahit gaano kami kami mas piliin ka kaysa sa mga bagay na hindi permanent. Kapag nanghihina kami, paalalahanan mo kami kung gaano isip namin yung mga kakataon at tutulungan mo kami, ingatan mo kami at minamahal mo kami. Maraming salamat, Lord God, dahil hindi mo kami pinapabayaan at naturuan, pinagabayan naman. Yung dahilan kung bakit kami lalago o yung source namin na kailangan natin. Yun namin ibabalik at lahat ng papuri at pagkakaman. Pangalan ay Jesus.